Rerepasuhin naman ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang rekomendasyon ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang kasamahan. Ito ang binigyang diin ni Justice Undersecretary Jessie Andres, kasunod na rin ang unang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapaubaya na niya sa legal expert ang pagsuri sa naturang rekomendasyon. Ayon kay Undersecretary Andres, lahat ng rekomendasyon ng Quad Committee ay aaralin ng naturang lupon. Pagsasama-samahin din ang mga ebidensya mula sa sarili nitong investigasyon at susuriin ang mga kasong maaaring ihain. Pero paglilinaw ng opisyal, hindi lamang magbabase ang Department of Justice sa rekomendasyon ng Quad Committee, kundi kukonsidera rin ang mga lumabas sa mga isinagawa nitong investigasyon. Sa katunayan niya, bago pa man humaba ang pagdinig ng Quad Committee, meron ng task force na itinayo ang Department of Justice na naatasang mag-imbestiga dahil na rin po yan sa pagnanais nito na mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng war on drugs. Ito pong Quadcom, pinagpatuloy niya yung investigasyon ng EJ case. Dahil nung panahon po, nung nakaraang administrasyon, wala pong naglakas loob na imbestigahan yan. At umabot na nga po tayo sa punto na people think they have gotten away with impunity. That's why the ICC tried to come in and exert some effort to get down to the bottom of the truth whether indeed there were crimes against humanity and the violations of international humanitarian law. And that was the time when we were still members of the ICC, a member of the ICC. So, pag-isipan po natin yan. Ngayon, bago pa po nagtuloy-tuloy yung Quadcom hearings on the part of the Department of Justice, nagtayo na po kami ng task force on extrajudicial killings. So part po ng regular na trabaho namin yan dahil kami po ay nakikipag-ugnayan sa mga biktima, sa mga civil society organizations for us to be able to build up a case. Kasi we are not standing to allow this culture of impunity to continue. So kami po mismo ay nagsisikap na mag-file ng mga kaso para po mabigyan ng hustisya. And napakaraming naging biktima ng bloody war on drugs. Inihayag din ni Undersecretary Andres na maayos nilang tinitignan ang lahat ng mga ebidensyang maaari nilang iharap kung sakaling tuluyan na nga maghain ng kaso laban sa dating Pangulo at kanyang mga kalyado. Pagbibigyan din pa ng opisyal, lahat po ng anggulo ay kanilang susuriin at hindi hahayaan na magkaroon ng butas ang reklamo oras na ito po ay opisyal nang maisampa. Grabe to mga Lods. While tayo ay nililin lang nila sa mga quadcom nila at sa mga walang kwenta nilang hearing, hindi natin napapansin, ito na ang nangyayari. Ito na ang nangyayari sa budget sa 2025. Grabe. Tignan mo proposed sa House of Representatives, proposed is 16.3 billion. Pero pagdating sa BICAM ratified, 33.67 billion na. Ang idinagdag sa budget ng House of Representatives, 16.3 billion. Iba din itong mga buwaya. Sa Senate naman, ang proposed is 12.8 billion. Sa BICAM ratified is 13.9 billion. Tumaas ng 1 billion. Grabe. Ang Office of the President, di ba, ang proposed is 10.45 billion. Itinaas into 15.8 billion. 5.4 billion ang itinaas. Ang judiciary, 61.6, di ba? And tumaas ng 62.1 billion, so 430 million. Ang unprogrammed, Diyos ko, ano ba to? Di ba? So ang dinagdag is 375 billion. Ito ang grabe, DPWH, Diyos ka, ang mga kontraktor, mga kongresista. Patayan na tayo. No, nininegosyo nila. Di ba? From 898 billion naging 1.1 trillion. Pastilan, grabe. Ang itinaas is 214 billion. Wala. Masayang-masaya ang mga buwaya. Masayang-masaya ang mga kongresista kasi sila naman ang mga kontraktor niya. Patay na tayo dyan, no? Sus, Diyos ko. Ito, yung DepEd from 748 billion, no, sa ratified, naging 737 billion na lang. Ayan, ito ang mga ibinawas. Ang mga binawasan, ang DepEd, ang DSWD, ang DOTR, ang Department of Agriculture, nako. Ang DHSUD, ang MUP pension, di ba? Ang mga personal benefits, AFP modernization.
Ang calamity, Diyos ko, at saka PhilHealth. Oh my God, no? Tignan nyo yung priority. Tignan nyo yung priority ng gobyerno. Nakakalungkot mga Lods, no? Sobrang nakakalungkot talaga. Yung DepEd na importante, yung Department of Agriculture, importante din yan. Wala. PhilHealth, napaka-importante. Wala. Diyos ko, nakakasuka. Nakabang ang milyong Pilipino sa bawat hearing ng ating Quad Committee Wow. at Good Government Committee. Wow. Naging sumpungan Oh? ang Kongreso ng mga kababayan nating naghahanap ng katarungan, Eh? solusyon sa mga katiwalian. Eh? Kailangan lang nagsimula na rin ang hearings ng ating Quinta Committee. Tayo natin maghanap ng solusyon kung paano pababain ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Ba't ka ba hinihingal? Hingal na hingal ka? Sabi niya, nakaabang ang milyon-milyong Pilipino sa Quadcom. Yes! Nakaabang talaga kami. Di ba? Nung dumalo si Tatay Digong, abang na abang ang buong Pilipinas. Di ba? Actually, nakita ng buong Pilipinas paano tinusta ni Tatay Digong ang mga alipores mo. Pansinin mo. Tambi, pansinin mo. Yung ibang hearing na wala na si Tatay Digong, may nanonood pa ba? Konti na lang. Kasi, yung sinasabi mong milyon-milyon ang nakaabang sa Quadcom at sa hearing dahil yon kay Tatay Digong. Oh, anong nangyari sa impeachment niya? Diba? Pinagtulungan nyo pa naman. Hindi pa pala kompleto. Ay, naku. Diyos ko. Imagine mo, Gina G pa naman sila na final nila yung impeachment complaint. Pero sila din yung mga kongresista rin yung nagsasabi na wag muna. Ay, nako. Diyos ko, ayusin nyo ang mga desisyon sa buhay nyo. Nagmumukha kayong katawa-tawa sa mga Pilipino sa totoo lang. Tapos kapag yung impeachment nyo ay walang kwenta at hindi man lang umusad or nag-fail, ay pagtatawanan kayo ng mga Pilipino. Tignan nyo to mga Lods. Kinagawa nilang circus ang Congress. Tignan nyo to, nakakahiya. That I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Wow. Seconded. Okay. There's a motion. I was waiting for Congressman Paduano to do that, but Pinagtitripan na lang there's nila. Pinagtitripan na lang nila yung content. So there is a Visit motion. itong mga buhaya na to, mga Hector baboy na to. Grijaldo in contempt for failing to attend the committee hearing of the Quadcom for the fourth time. If I'm not Yes, mistaken, Mr. Chair. fourth time. And this is in violation of Section 11. Di ba nakakabulisit? Ginagawa nilang katawa-tawa. Di ba parang naging habit na lang nila yung mag-contempt sila ng tao. Diba? Tapos nagtatawanan pa sila. Grabe ang trip nyo talagang mga buhaya kayo at mga baboy kayo no? Kapal-kapal din ang mga mukha nyo kung grabe makatrip kayo ng mga tao. Diyos ko, alam nyo mga Lods, paano na lang kaya pag makabalik ang mga Duterte, iwan ko na lang sa mga baboy at mga buhaya na yan. Hindi po, nakaka-proud ang mga pinaggagawa nyo. Wow! Nagsalita na ang ating presidente. Sabi niya dyan, all-out war idineklara ni Speaker Romualdez laban sa mga ganid na negosyante. Talaga ba? Ganid na negosyante? Unahin mo kaya yung mga ganid na kongresista. Yan kaya unahin mo, tambaloslos. Grabe, na? All-out war daw. I think para ito sa mga negosyanteng nag-hoard ata ng mga bigas, yung parang ganun. Lalo na daw ngayon na malapit na magpapasko. Wow! Superhero yan! Kinapagtataka ko lang mga Lods, bakit ito ang nagsasalita? Bakit ito ang nagdesisyon? Sino ba itong hinayupak na to? Talagang ikaw talaga ang magpa-all out war? Hindi, si Mr. President? Tira-tira yon. Diyos ko, bilyon-bilyon ang pera nyo. Tapos ang ibibigay nyo lang sa mga Pilipino, tira-tira sa mga hotel at fast food chain. Diyos ko, Ginoo ko. Nag-inisyatibo pa kayo. Pero humingi lang naman pala kayo ng tira-tira dun sa mga restaurant at fast food chain at yun yung ipapakain nyo sa mga Pilipino. Iba din. Pati nyo providean niya ng sariling budget. Diba? Bakit kailangan pa na yung excess ng mga restaurant at saka fast food, diba? Yun yung ipapakain nyo tira-tira.
Diyos ko, tignan nyo mga Lods, no? Gaano kaliit ang tingin nila sa mga Pilipino. Grabe itong si Jam Magno. Akala mo talaga kung sinong magsalita no? Talagang akala niya, kada sasabihin niya, tama at nasa katwiran. Diyos ko, idol ko pa naman tong si Jam Magno dati. Pero ngayon, actually, ito Jam Magno ito pa lang sa sinuot mo, dito pa lang, may mali na. Ha? May mali na, dito pa lang. Namimigay kayo ng payout, namimigay kayo ng pera, namimigay kayo ng ayuda, tapos, di ba, nakabandera ang pangalan ni Martin Romualdez at Tingog Party List. Ang kapal nyo naman. Bakit pera nyo yan? Diyan pa lang, mali-mali na Dito pa lang mga Lods. Hindi mo na kailangan pakinggan to Sabi pa niya dyan, hindi daw budget ang tinanggal, kundi subsidy. Ha? Pare-parehas lang yan. Diyos ko, Jam Magno. Naunsa naman yung taon ka, oy. Bisaya man unta kagda ko. Pero asa naman mo prinsipyo? Wala na. Tapos kasali siya sa mga nagpe-payout, namimigay ng ayuda, tapos may nakabandera pang pangalan ni Romualdez. Tama pala yan! Huwag nyo gawing tama ang mali! Magandang araw mga kaibigan. Breaking news. Post ito ng ABS-CBN 1 hour ago. Basahin ko tungkol ito sa Quadcom at pinapakasuhan si dating Pangulong Duterte. Breaking. House Quad Committee recommends filing of crimes against humanity charges against the following. Mabigat na kaso po ito, crimes against humanity. Ex-President Rodrigo Duterte, Senators Ronald De La Rosa and Christopher Lawrence Go, ex-PNP Chief Oscar Albayalde Debold Sinas, former PCSO General Manager Police Colonel Royena Garma, Police Colonel Edelberto Leonardo, and Ermina Moking Espino. Ayan. So, ilang tao ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tao, crimes against humanity. Mabigat na kaso. Okay. May iba pa. The Quad Committee also recommended charges versus co-conspirators in the death of 3 Chinese nationals in Davao Prison and Penal Farm in August 2016. Number 1, ex-President Duterte, Police Colonel Garma, Police Colonel Leonardo, SPO4 Arthur Narzoles, and Superintendent Gerardo Padilla. Okay, the mega panel likewise recommended charges versus individuals allegedly involved in the killing of General Wesley Barayoga. Number 1, Police Colonel Garma, Police Colonel Leonardo, and 4 others. According to Representative Robert H. Barbers, further investigation should be conducted but not limited to Michael Yang, Alan Lin, Charlie Tan, Sammy Oy, Harry Roque, Cassandra Ong, Alice Go, and Tony Yang. The personalities are either implicated in the alleged drug trade or Pogo-related activities. So, yun po. So, dalawa po ang ikakaso kay dating Pangulong Duterte. Una, yung crimes against humanity at saka ikalawa, yung pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Prison and Penal Farm. Yan po ang rekomendasyon ng Quadcom. Anyway, rekomendasyon lang yan. Kasi yung findings ng Quadcom, I think ipapasa nila sa DOJ ba o sa Ombudsman. Bahala ang DOJ, I think DOJ o Ombudsman, na mag-evaluate sa ebidensya. Kung makita ng DOJ or Ombudsman na may sapat na basihan, sa kanila i-file ang kaso. Okay, so hindi naman ako abogado. Kailan no problem ito. Mas
mas maganda pa itong pangyayari ito na sasampahan na nila ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang matagal ng hamon ng dating Pangulo na file a case in court. So, huwag po tayong mag-alala. Rekomendasyon lang ito ng Quadcom. So, i-determine pa ng appropriate agency, DOJ ba or ombudsman, then mamaya, i-file na nila. O, doon na magkakaalaman. Ang ano dyan is, gaano katibay ang ebidensya nila against kay former President Duterte, against kay yung dalawang senador, Bongo and De La Rosa, against sa dalawang PNP chief, ex-PNP chief, Albayalde and Debol Senas. Gaano katibay yung ebidensya? Yan ang tanong. Gaano ka-credible ang kanilang mga witnesses? Hindi naman tayo abogado, kailang hindi mo naman kailangan ng rocket science para i-determine mo yung credibility ng itong mga nag-akusa. Yung testigo ng Quadcom, dalawang convicted na nakakulong na involved sa pag-smuggle ng illegal na gamot. Jimmy Guban and Mark Taguba. Mga convicted ang mga ito. Yung Police Colonel Acerto na nagtatago, nasa ibang bansa dahil may warrant of arrest. Arthur Las Cañas. Ano ba na? Arthur Las Cañas. Lumang tugtugin na yan, mga pinagsasabi ni Juan. Then, ex-Senator De Lima. Sino pa yung mga nila? Yung Kerwin Espinosa. Ay, nako. Kung ako si PRRD, tawanan ko lang yan eh. Tulugan ko lang. Then, mas maganda, granting. Masampahan na sila ng kaso sa Philippine Court. Mas maganda dahil lalong wala nang saysay yung ICC. Kasi bakit papasok pa ang ICC na meron namang ongoing na kaso dito sa Philippine Courts? Yan ang tingin ko mas maganda kung matuloy na itong kaso. Kasi yan naman ang hiling ni dating Pangulong Duterte na anytime pwede siyang haharap ng alinmang kaso sa Philippine Courts. Ganon din si Senator Villanueva, Senator De La Rosa, na willing siyang harapin ang kaso basta dito, Korte ng Pilipinas. Huwag lang yung ICC dahil walang pakialam sa atin ang ICC. So, to me, this is a welcome development. Yung rekomendasyon ng Quadcom na pailan ng kaso. Magkakaalaman na. Okay, ang daming comments. 3,500 comments. Orlando De Leon, sabi niya, mga comedians. Nagpapatawa lang daw itong Quadcom. Al Mokre, sabi, Duterte pa rin po. Mar, the best President Duterte. Joaquin Salvador Trinidad, honestly, trip ko Duterte pero maganda ang peace and order niya. Peace and order niya. Jose Protasio Rizal, VP Sara Duterte is hardworking and brave leader. That's why she is my excellent choice to be. Bernardo Arellano Panizales, ha, court is different from Quadcom. They will listen arguments and evidences. Quadcom does not. Jania Chowa, file a case in court with all your solid evidence. Anling Villanueva, ICC, you are very slow. Mark Anthony Canillas, the timing of the House Quad Committee's recommendation, despite being conducted in aid of legislation, raises concern about its true purpose. If the committee is truly focused on crafting laws, it should prioritize thorough investigations and legislative processes rather than issuing public recommendations for charges based on political motives. Oh, halatado po kayo, Quadcom.